Good morning, everyone. Today we are going to study about integration by partial fractions. So let us first identify what partial fraction is. So partial fraction is a fraction used for the decomposition of a rational expression. It is when an algebraic expression is split into a sum of two or more rational expressions. So this method is based on the simple concept of adding fractions by getting a common denominator. So 5 over 6, kukuhanin natin yung factors ng denominator which is yung 6. Ang factors ng 6 ay 6 and 1 tsaka 2 and 3. So dito ginamit niya yung 1/2 plus 1/3 na addends para makuha yung 5 over 6. So on the other hand, yung algebraic expression na 1 over x squared plus x, ang ginawa niya is pinactor out niya muna yung x para makuha niya yung x plus 1. So, ang nakuha niyang addends is a over x plus b over x plus 1. Pinalitan niya muna ng letter yung numerator since hindi niya alam kung ano yung ginamit na numerator. 1 over x squared minus 16. Factors ng x squared minus 16 since difference of 2 squared siya is x plus 4 tsaka x minus 4 dx. So, copy natin yung original given, x plus 4 x minus 4 equals. So, gagawin natin siyang rational, simple rational expression. So, a over, paghiwalayin lang natin yung factors which is x plus 4 plus b over x minus 4. So, yan. Kaya, letters yung numerator natin kasi hindi pa natin alam yung value nila. So, ang gagawin natin, aalisin natin siya sa pagkaka-fraction. Ang gagawin, hahanapin yung LCD. So, ang LCD ay yung denominator ng original value. Since makakancel natin silang lahat. X plus 4, x minus 4. So, makakancel yung nasa original value. Matitira na lang is 1. Then, a. Substitute doon. Tsaka ito. So, bali makakancel sila pareho. So, a. X minus 4 plus bx plus 4. So i-simplify nyo lang. Ax minus 4a plus bx plus 4b. So in this case, maghahanap tayo ng simple equations. System of equations. So since dalawa yung hinahanap natin, dalawa din yung kukuhanin natin equation. So x raised to 0, lagi tayo mag-start sa 0 since ang value niya is 1, which is the constant. So 1, copy nyo lang yung constant. Yung 4a, constant siya kasi wala siyang x minus 4a plus 4b. Tapos yung pangalawa, raised to 1. 0 kasi walang x dito sa kabilang side. So, a, mawawala na si x. Since makakancel siya plus b. So, ang gagamitin nyo lagi na equation na unang-una is yung pinakamababa yung value ng letters para hindi kayo maganapan. So, ang gagamitin natin is yung x raised to 1, which is 0 is equals to a plus b. So, b ang una natin kukuhanin para ang makuha natin unang value is yung a. So, proceed tayo sa equation number 1. So, sa equation number 1, negative 4a plus 4b. So, 1 is equals to negative 4a plus 4. Value ng b is negative a. So, 1 is equals to negative 4a plus negative 4a. So, 1 is equals to negative a. So, para makuha natin yung value ng a, divide natin both sides sa negative 8 para makancel siya dito. So, value ng a natin is negative 1, 8. So, may value na tayo ng a. Next naman, kukunin natin yung value ng b. Para makuha natin yung value ng b, pwedeng gamitin natin yung last equation since mas konti yung nandun. 0 is equals to a plus b. So, 0, ang value ng a, negative 1, 8 plus b. So, ililipat nyo lang siya sa kabila. Magiging positive. So, b now is equals to 1 over 8. So, nakuha natin yung value ng a and b. So, ang next natin gagawin, ipa-plot na natin siya doon sa given na nakuha natin, which is yung a over x plus 4 plus b over x minus 4. So, next tayo. A over x plus 4 plus b over x minus 4.
dx. I-integrate na natin siya. So, ang value ng a ay negative 1/8. So, negative 1/8 over x plus 4 plus 1/8 over x minus 4 dx. Since fraction siya, yung denominator sa numerator natin ibababa. So, ang mangyayari, negative 1 over 8 x plus 4. Paghiwalayan natin siya, dx plus 1 over 8 x minus 4 dx. So, si 1 over 8 ilalabas sa equation. So, 1 over x plus 4 dx plus 1, 8, negative si 1, 8 sa una. X minus 4 dx. So, sa 1 over x plus 4, ang makuha natin, integral niya is ln. So, ang final answer is f of x is now equals to 1 over 8 negative ln x plus 4 plus 1 over 8 ln x minus 4 plus c. So, yan. So, number 2, ang given natin ay x squared plus 4 over 3x cubed plus 4x squared minus 4x. So, sa denominator, kung mapapansin nyo, pareho, yung first, second, tsaka third is may x. So, pwede natin ilabas si x. Para mas mapasimple pa natin yung problem. So, x squared plus 4. So, kung ilalabas natin si x, ang matitira ay 3x squared plus 4x minus 4. So, pwede na natin kuhanin yung factors ng 3x squared plus 4x minus 4. So, magiging x squared plus 4 over x. So, factors ng 3x squared plus 4x minus 4 is 3x minus 2 tsaka x plus 2. So, ang unang gagawin, kakopy ulit natin yung given. X squared plus 4 over x times 3x minus 2 x plus 2. So, equals a plus b plus c. Hanggang c siya since tatlo yung factors natin sa baba. So, yung a over x lang siya, yung b 3x minus 2 at yung c ay x plus 2. So, ang gagawin ulit natin, kukunin yung LCD. Yung LCD ay x, 3x minus 2 at x plus 2. Kung makakancel yun nandito, ang matitira na ng x squared plus 4 equals, so, ito times natin siya sa mga fractions. So, a, ang denominator ng a ay x, so x lang ang makakancel sa LCD natin. So, 3x minus 2, x plus 2. Sa b naman, 3x minus 2 lang yung makakancel, so b, x plus 2 at sa c, yung x plus 2 lang yung makakancel. X, 3x minus 2. So, simplify lang natin, i-multiply nyo yung letters to plus 4. A is equals to 3x squared plus 4x minus 4 plus b, x squared plus 2x plus c, 3x squared minus 2x, saka yung letter para hindi malito. So, wala. Plus 4ax minus 4a plus bx squared plus 2bx plus 3cx squared minus 2cx. So, simplify na natin. Ang gagawin is magbubuo ulit tayo ng system of equations. Since tatlo yung hinahanap, tatlo din yung kukuhanin natin. So, x raised to 0, x raised to 1, at x squared. So, constant muna, 4. Constant dito is negative 4a. So, wala na. Yun lang, negative 4a lang. Sa x naman, sa right side, sa left side, wala. So, 0. Sa right naman, 4a, tsaka, plus 2b minus 2c. Sa pangatlong equation, 1 is equals to 3a plus b plus 3c.
So, ang unang ginamit is yung pinaka-simple, which is ito, yung x raised to 0. Kasi a lang yun nandun, makukuha agad natin yung value ng a. So, 4, negative 4, minus, and i-divide natin sa both sides sa negative 4 para makuha natin yung value ng a, which is negative 1. So, may value na tayo ng a. Next kong ginamit is yung second equation. 0 is equals to 4, anong value ng a? Negative 1 plus 2b minus 2c. Then, 0, negative 4 plus 2b minus 2c. Ang gagawin, lahat ng constant, ililipat sa kabila. Kayo bahala kung anong uunahin nyo na letter na hanapin. So, ako ang kinuha ko is yung letter b para makuha natin yung value ng, susunod makuha natin yung value ng c. So, siya, 2b is equals to lahat to, nilipat ko sa kabila. Lahat ito, tsaka itong c. So, magiging 4 plus 2c. Positive na yung c kasi nilipat siya sa kabila. So, i-divide natin siya both sides sa 2 para makancel yung nasa b. So, kung mapapansin nyo, itong 4 plus 2c, pwede pa natin siya i-simplify. So, ilalabas natin si 2 para makancel natin yung denominator dito. So, 4 divided by 2 is 2 plus 2c divided by 2 is c. So, ayan. Pwede natin cancel si 2. Ang matitirang value ng b is 2 plus c. So, pwede na natin siyang gamitin. 1, yung third equation na tayo, 3a. Value ng a ay negative 1. Negative 1 plus b. Value ng b, 2 plus c. Tsaka 3c. So, 1, negative 3 plus 2 plus c plus 3c. So, negative 3 plus 2 is equals to 1. So, 1 is equals to negative 1. c plus 3c is 4c. So, 4c. So, ililipat natin si 1 doon para maging positive. At makuha natin yung value ng c. So, over 4 over 4. So, 1 plus 1, 2 over 4 or 1 half. So, ang value ng c natin ay 1 half. Next, value ng b. So, baka natin. So, sa value ng b, ang ginamit kong equation is yung third equation. So, 1 is equals to 3a plus b plus 3c. Ang value ng a ay negative 1. Value ng b ay wala pa. Plus 3. Value ng 3 ay ng c, 1 half. So, 1 is equals to negative 3 plus b plus 3 times 1 half. 3 halves. So, lilipat natin lahat ng constant sa kabila. So, 1 plus 3, ito magiging negative minus 3 halves is equals to b. So, makuha natin value ng b ay 5 halves. So, kukuhanin na natin yung integral nilang lahat. So, balik tayo sa original given, a over x plus b 3x minus 2 plus c x plus 2 dx. So, value ng a, negative 1 over x dx plus value ng b, 5 over 2, 3x squared plus value ng c ay 1 half dx. Plus 1 half x plus 2 dx. So, integral ng negative 1 over x is negative ln. So, f of x is equals to negative ln x plus 5 over 2 times 1/3 ln of 3x minus 2 plus 1 half ln x plus 2 plus c. So, yung 1/3 dito, kung magtataka kayo, saan natin nakuha? So, di ba ito yan? 5 over 2. 3x minus 2. Ilalabas natin si 5 over 2. 5 over 2.
So, 1 over 3x minus 2. Since may kasama yung x, kailangan natin kuhanin yung derivative niya. So, derivative ng 3x minus 2 is 3 dx. Kaya nakuha natin yung 1/3 dito sa kabila. So, ito yung final answer. Next. Kung given 3x plus 1 over x plus 1 times x plus 5 squared. Para ma-ito natin yung simple equation niya. 3x squared plus 1 over x plus 1 x plus even yung pinaka-original na yung na factor para kasi lang naman sila para pag kuha na ng LCT, madali na lang mag-cancel. So, x plus 5 squared is equals to a x plus 1 plus b x plus 5 plus c denominator is the new squared. Yan. Sila ng value. So, ang NCD, x plus 1, tsaka x plus squared plus 1 is equals to A. Ang matitira dito, x plus 5 squared. So, B, x plus 1, tsaka x plus 5. Sa C naman, x plus 1 lang. Kita po ba yung screen ko? Next, simplify 3x squared plus 1. So, A, x squared plus 10x plus 25 plus B, x squared plus 6x plus 5 plus cx plus c. X squared plus 1 x plus cx plus c. Next, tatlo yung hinahanap at tatlong system of equation yung kunin natin. So, x raised 0 ulit, x raised to 1, tsaka x squared. So, constant dito is 1 lang. 25a plus b c. So, sa x raised to 1, 0d. Lang. Since maka-cancel mo yung x. So, a plus. So, ang gagamitin kong equation is yung pang third since yung value ng a at b dito is 1 lang. So, yung kasama nila is 1. So, a is equals to a plus b. So, kunin-uli natin yung b muna para makuha natin value is yung a. b is equals to lipat to sa kabila. 3 minus a. Balik tayo ng B. Yan ang B. So, sunod kong ginamit na equation is yung pang second. Since maliliit siya. So, compared dun sa pang-una, 25A. Sa pangalawa, 10A lang. 0 is equals to 10A plus 6. Value ng B, 3 minus A plus C. So, 0 is equals to 10A plus 6 times 3, 18 minus 6A. Plus C. So, 0 is equals to 10A minus 6A is 4A tapos plus 18 plus C. So, si 18 ililipat natin sa kabila. Tsaka si 4A. So, makuha natin value ng C ay
negative 18 minus 4a. So itong ginamit is yung first equation na, which is ito, x raised to 0. So 1 is equals to 25 a plus 5. Ang value ng b ay 3 minus a plus value ng c, which is negative 18 minus 4a din na siya. So 1 is equals to 25a plus 15 minus 5a minus 18 minus 4a. So 25 minus 5a is 20, tapos minus 4 pa ulit, magiging 16. Minus 18 is negative 3. Lilipat si 3, 1 plus 3, 16a. So, 4 to, di ba? 3 plus 1. Divide mo both sa 16 para makansel. So, value ng a natin ay 1/4. So, nawala natin si a. A pa lang yun. Yung value ng, susunod natin kung manin is yung value ng b. So, para makuha yung value ng b, ang ginamit ko is yung third equation, which is yung pinaka-simple. So, 3a plus b, ang value ng a yung 1/4 plus b, 3 minus 1/4. So, ang 3 minus 1/4 is 11 over 4. So, may value na tayo ng b. Next, plus yung value ng c. So, value ng c, yung ginamit ko is yung second equation, 0 is equals to 10, a plus 6, b plus c. So, 0, 10, value ng a, 1/4, plus 6, value ng b, 11 over 4, plus c. 0, 10 over 4, plus 66 over 4, plus c. So, in this case, pwede nyo silang ipag-plus since pareho sila ng denominator. So, 76 over 4 plus c. Para makuha natin yung value ng c, ililipat natin si 76 over 4 sa kabila. Magiging negative. So, c now is equals to 76 over 4 for negative 19. Pag binabay sila, ang makuha negative 19. So, punta na tayo sa integral ng simple equation natin mga natin kanina. So, a over x plus 1 plus b, x plus 5 plus c, x plus 5 squared, gx. So, value ng a, 1/4, 1/4x plus 1 plus value ng b, 11 over 4x plus 5 plus c, value ng c ay negative 19 over x plus 5 squared, dx. Unang integral ng mga fraction. So, 1/4 x plus 1 dx plus 11 over 4 1 over x plus 5 minus 19. Lalabas natin si numerator. 1 over x plus 5 squared dx. So, yung x plus 5 squared magiging, itatras nyo siya para makuha yung integral niya. So, magiging x plus 5 negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Magiging sagot, x plus 5 raised to negative 1 over negative 1. So, ibababa nyo uli siya. Ang makuha nating function of x na yun is 1/4 ln of x plus 1 plus 11 over 4 ln of x plus 5 plus, since negative to, negative din yung 19, magiging positive na siya. So, 19 over x plus 5 plus c. So, yun. Guys, naintindihan nyo ba? Yes. So,
example 4, Yes po. example 4 natin dito, tsaka yung example 5, paki-screenshot nyo na lang, tapos gawin nyo na lang siya as assignment para ma-check ko kung naintindihan nyo talaga yung lesson, ganun. Tapos isend nyo na lang sa GC yung solution. So yung example 5, nasa problem set siya. Number 5 siya sa akin, ewan ko ang number sa inyo. So ngayon siya ipapasa sa Google Classroom. So yun. Thank you. Thank